Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Ang bansang Japan ay kilala sa buong mundo dahil sa mataas na kalidad ng kanilang edukasyon at disiplina ng mga estudyante. Hindi lamang talino ang pinapahalagahan nila, kundi pati ang paghubog ng magandang asal at responsibilidad. Ngunit sa kabila ng mahusay na sistemang ito, nakararanas ang Japan ng isang malaking suliranin, ang pagsasara ng maraming paaralan, lalo na sa mga probinsya. Sistema ng edukasyon sa Japan at ang mga dahilan kung bakit nagsasara ang ilang paaralan. Una, sistema ng edukasyon sa Japan. Ang edukasyon sa Japan ay nahati sa tatlong pangunahing antas. Elementarya, 6 na taon, junior high school, 3 taon, at senior high school, 3 taon. Sa pilitan ng pag-aaral mula elementarya hanggang junior high school. Bukod sa mga asignaturang akademiko, tinuturuan din ng mga estudyante ng disiplina, respeto, at tamang pag-uugali. Isa sa kakaibang sistema nila ay ang paglilinis ng paaralan ng mga estudyante mismo na tinatawag na Osoji time, kung saan natututo sila ng responsibilidad at pagtutulungan. Ikalawa, katangian ng edukasyon sa Japan. Ang edukasyon sa Japan ay kilala sa pagiging organisado, mataas na disiplina, at pagkakaroon ng malinaw na sistema. Ang mga estudyante ay pumapasok ng maaga at laging nasa oras, sumusunod sa mga patakaran, at may malasakit sa kanilang kapaligiran. Dahil dito, nagiging responsable at maayos ang kanilang paglaki bilang mamamayan. Ikatlo, bakit nagsasara ang ilang paaralan sa Japan sa kasalukuyan? Maraming paaralan sa Japan ang napipilitang magsara lalo na sa mga rural o probinsyang lugar. Narito ang mga pangunahing dahilan. Mababang birth rate, kaunting ipinapanganak na bata. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga ipinapanganak na bata sa Japan. Mas pinipili ng maraming kabataan na magtrabaho muna at mag-asawa ng huli o hindi na mag-anak. Dahil dito, kumukonti ang mga batang papasok sa paaralan. Pagtanda ng populasyon, aging population. Ang Japan ay may isa sa pinakamatandang populasyon sa mundo. Mas marami ang matatanda kaysa sa kabataan. Kaya nababawasan ang bilang ng estudyante at hindi napupuno ang mga paaralan. Paglipat ng mga tao sa syudad. Maraming pamilya ang lumilipat mula sa probinsya papuntang lungsod tulad ng Tokyo para sa mas magandang trabaho at oportunidad. Dahil dito, naiiwan ang mga paaralan sa probinsya at kumukonti ang mga estudyante doon. Pagsasama o pagsasara ng maliit na paaralan. Kapag kakaunti na lamang ang estudyante, pinipili ng gobyerno na pagsamahin ng mga paaralan o tuluyang isara ang iba. Ito ay upang makatipid sa gastos at mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Sa kabuuan, ang edukasyon sa Japan ay isang halimbawa ng maayos at disiplinadong sistema na hinahangaan sa buong mundo. Gayunpaman, ang pagbaba ng bilang ng populasyon at paglipat ng mga tao sa lungsod ay nagdudulot ng malaking epekto, kabilang na ang pagsasara ng maraming paaralan. Ipinapakita nito na kahit ang isang maunlad na bansa tulad ng Japan ay may kinakaharap ding hamon sa larangan ng edukasyon. Kahit ang Japan ay kilala bilang isang bansa na may mataas na kalidad ng edukasyon, disiplinado ang mga estudyante, maayos ang sistema, at hinahangaan ito ng buong mundo, pero sa likod ng magandang imaheng ito,
may isang tahimik na problemang nangyayari. Unti-unting nawawala ang ilang paaralan sa Japan. Sa Japan, maayos ang sistema ng edukasyon. Natututo ang mga bata hindi lang sa libro, kundi pati sa disiplina at responsibilidad. Sila mismo naglilinis ng kanilang classroom, natututong sumunod sa oras at maging independent. Pero habang tumatagal, may napapansin lamang pagbabago at ito nga ay ang kumukonti na ang mga estudyante. Isipin na lamang po natin dati, puno ang mga classroom, maraming bata, maingay, masaya. Pero ngayon sa ibang lugar sa Japan, may mga classroom na halos wala nang laman. At bakit ito nangyayari? Kaunti na lang ang pinapanganak na bata sa Japan. Maraming kabataan ang pinipiling magtrabaho muna o hindi na agad magpamilya. Kaya habang lumilipas ang panahon, nababawasan ang bilang ng mga batang pumapasok sa paaralan. Tumatanda ang populasyon. Mas marami na ang matatanda kaysa sa kabataan. Ibig sabihin, mas kaunti ang susunod na henerasyon ng mga estudyante. Lumilipat ang mga tao sa lungsod, lalo na sa Tokyo. Doon kasi may mas maraming oportunidad sa trabaho at mas magandang buhay. Dahil dito ang mga paaralan sa probinsya ay unti-unting nawawalan ng estudyante. At dito na pumapasok ang pinakamalungkot na bahagi. Kapag kakaunti na lamang ang estudyante, napipilitan na ang gobyerno na isara na ang mga paaralan. Hindi na sila kayang panitilihin. Kulang na sa bata, kulang na sa pondo. Isipin na lamang po natin, isang paaralan ito na dapat puno ng sigla at ingay ng mga bata. Ngunit tahimik na, bakante at wala nang gumagamit. May mga lumang classroom na dati ay may mga pangarap at tawa ng mga estudyante. Ngayon ay nakasara na lang ang pinto. Nakakalungkot isipin na kahit gaano kaganda ang sistema ng edukasyon, kung wala namang estudyante, hindi rin ito magpapatuloy. Sa kabuuan, ang Japan ay isang bansa na may napakahusay na edukasyon. Pero dahil sa pagbaba ng populasyon at paglipat ng mga tao sa lungsod, maraming paaralan ang napipilitang magsara. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.